Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Yula Point of View. Nakatulala ako ngayon at hindi ko na alam kung saan ko pa mahahanap ang sasakyan ko. Bakit kasi hindi ako nang iisip ng mabuti? Kung tiningnan ko na lang iyon mabuti hindi ako aabot sa ganito. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko at nag-isip ng positibo. Kailangan ko munang umuwi at pag-isipan kung paano ko mababawi ang kotse ko. Papauwi na ako sakay pa rin sa kotse ng lalaking iyon. Paano kung ibintin niya ang kotse ko? Nakakainis. Habang palapit na ako ng gate, nabigla ako dahil nakaparada na doon ang kotse ko. Paano niya nalaman na dito ako nakatira? Iisipin ko na talaga na stalker siya. Nakita kong nakasakay doon ang lalaki. Tinarada ko ang kotse niya at nagmadali akong lumabas palapit sa kanya. Paano mo nalaman ang bahay ko? Mataray kong sabi. Lumabas din siya sa kotse ko. Mukhang matagal siyang naghintay dito. Tinanong ko sa boss ko kung saan ka nakatira. Bakit mo nga pala naisip ang itakas ang sasakyan ko? Nag-iba na ba ang taste mo sa mga sasakyan? Pabirong sabi niya sa akin. Hindi nakakatuwa ang joke niya. Aanhin ko naman ang bulok mong sasakyan. O ayan sa'yo na yan. Inis kong sabi. Ibinigay ko yung sosi ng sasakyan niya. Salamat sa paghatid ng kotse ko. Sabi ko sa kanya, wala yon. Pasalamat ka mabait akong tao. Paano na lang kung ibininta ko sa sasakyan mo, ano kaya ang gagawin mo? Pang-asar na naman niya. Kakasuhan kita ng carnapper. Inis kong sabi. At bigla siyang natawa sa sinabi ko. Hindi naman ako nagjo-joke anong nakakatawa sa sinabi ko. Aba, ako pa talaga ang tatawagan mong carnapper. Sino ba sa atin dito ang carnapper? Sa pagkakaalam ko kasi ikaw yung carnappers kasi itinakas mo ang sasakyan ko. Mapang-asar niyang sabi at sinasabayan pa ng tawa. Kaya sino ang hindi may inis? Hindi na ako kumibo dahil totoo naman na ako yung unang gumawa ng mali. Kaya nga lang ang nakakainis wala siyang tigil sa pagtawa na akala mo may clown sa harapan niya. Anong akala niya sa akin clown? Nakakainis siya, pasalamat siya gwapo siya. Uuwi na ako, bigla na siyang naging seryoso at pasakay na siya sa kotse niya. Wag na sana tayong magkita pa, pahabol niyang sabi. Tuluyan na siyang umalis, nainis ako anong akala niya sa akin makikipagkita pa ako sa kanya ulit. Napaka-assuming kahit ganun siya kagwapo hindi ko siya hahabulin. Ang kapal naman ng pagmumukha niya. Akala mo kung sino. Sumakay na ako sa kotse ko para ipasok na ito sa loob ng gate. Pagkapasok ko ay diretso na akong pumasok sa kwarto. Kailangan kong maligo. Habang naghuhubad ako ng damit napansin ko na suot ko pala ang jacket ng lalaking iyon. Naku-pulse out ko pala ang jacket niya. Hinubad ko na ito at nilagay lang kung saan at pumasok na ako sa banyo para maligo. Ethan Point of View. Bigla na lang akong napangiti habang papaalis na ako. Tanaw ko pa siya sa mirror. Inis siyang pumapasok sa cast niya. Hindi ko alam na may tupak pala ang babaeng yon. Hinanap ko yung jacket ko kasi nakaramdam ako ng ginaw sa biyahe. Teka nasaan na nga ba yung jacket ko? Hinanap ko pero hindi ko mahanap sa loob ng sasakyan ko. Naalala ko parang nakita kong suot yun ni Yula kanina. Pambihira bakit di ko yun napansin kanina? Kainis talaga. Bukas ko na lang kukunin. Nagpatuloy na ako sa pagmamaniho. Nakauwi na ako sa bahay. Naligo muna ako dahil basang-basa ako ng ulan kanina. Katatapos ko lang maligo nang marinig kong may tumatawag sa cellphone ko. Nang tingnan ko si Papa pala ang tumatawag. Sinagot ko ang tawag. Napatawag po kayo Papa. Ibinalita ni Papa na may family dinner kami kasama ang business partner ni Papa. Lagot na. Ito na ang katapusan ko. Malalaman na ni Yula ko sino ako. Pero kailangan kong gumawa ng paraan. Matapos ang pag-uusap namin ni Papa ay ibinagsak ko ang katawan ko sa kama. Matutulog na sana ako nang bigla akong magka-idea. Para hindi siya makakapunta sa family dinner. Kinabukasan. Yula Point of View. Katatapos ko lang maligo, nang biglang may tumawag na angkwan number. Sino na naman kaya ito? Tawag ng tawag. Sinagot ko na ang tawag. Hello. Hoy carnappers nasaan yung jacket ko?
Sabi ng tumatawag at tinawag pa akong carnapper. Anong jacket ang sinasabi mo? At sino ka ba? Tanong ko sa kanya. Yung jacket ko sinuot mo kagabi diba? Panipig. Sabi naman niya. Bigla kong naalala ang nangyari kagabi. Oo, natatandaan ko. Nandito nga sakin. Sabi ko nang maalala kong suot-suot ko pala ang jacket niya kagabi. Kailangan ko ang jacket na iyon kaya kailangan mong isauli sa akin. Sabi niya sa linya, puntahan mo na lang dito. Sabi ko, hindi ako makakapunta dyan. Busy ako, sabi niya. Sige sabihin mo kung saan ka ngayon. Ako na ang pupunta dyan. Sabi ko sa kausap ko sa cellphone. Nasa Davao ako ngayon. Sabi niya, seriously, nang iinis ka ba? Inis kong sabi, nang iinis joke lang, dito mo ako puntahan sa bahay. Ano kasi may sakit ako, inuubo ako. Sabi niya ulit, rinig kong inuubo siya. Saan ba bahay mo? Tanong ko ulit, sinabi na niya kung saan ang bahay niya. Matapos ang pag-uusap naming dalawa ay hinanap ko na ang jacket kaya lang di ko ito mahanap. Hala nasaan na yung jacket dito ko lang nilagay yun kagabi. Nagmadali akong lumabas para itanong sa mga maid ang jacket. Yaya, may nakita po ba kayong itim na jacket sa kwarto ko? Tanong ko sa yaya ko. Anong jacket iha? Tanong ni yaya. Basta itim na jacket po yung panlalaki po. Nilagay ko lang doon sa kwarto tapos hindi ko na makita, sabi ko. Naglinis ako doon pero wala talaga akong nakitang jacket na panlalaki sa kwarto mo. Sabi ni yaya, ganun po ba saan ko kaya yun nilagay? Lagot ako nito, bumalik ako sa kwarto ko. Ano kaya sasabihin ko sa lalaking iyon? Bilhan ko na lang siya ng bago. Oo yun na lang ang gagawin ko. Hindi nagtagal ay dumating na ako sa barangay na tinitirahan niya. Sabi niya dito siya nakatira at Ethan ang pangalan niya kaya nagtanong-tanong ako. At itinuro nila ang tinitirahan ni Ethan. Nang makaparada na ako sa tapat ng bahay ni Ethan ay lumabas na ako sa kotse at tinungo ko ang bahay niya. Pumatok ako. Hindi nagtagal ay may nagbukas na. Bakit ang tagal mo? Reklamo niyang sabi. Ano kasi actually, hindi ko mahanap ang jacket mo. Kaya binilhan na lang kita ng bago. Sabi ko na nakangiti sa kanya. Aanhin ko naman yan. Inis niyang sabi. Lumang jacket lang naman yun kaya minabuti ko na bilhan ka na lang ng bago. Hindi ko kailangan ng bagong jacket. Ang gusto ko yung dati kong jacket may pera doon pati ang kwentes ko nandoon na din. Magkano ba ang pera mo doon? Babayaran ko na lang, sabi ko sa kanya. Wala akong pakialam sa perang iyon. Ang importante sa akin yung kwentes ko. Inis niyang sabi sa akin. Hindi ko talaga mahanap. Nasa loob lang naman yun ng kwarto ko pero bigla na lang nawala. Paliwanag ko. Pues kailangan mahanap mo iyon. Inis na sabi ko. Ang nakakainis ay pinagsaraan pa ako ng pinto. Grabe siya pinagsarahan talaga ako. Inis ko ding sabi. Iniwan ko na doon ang paper bag na dala ko. Baka sakaling kunin niya. Paano ko kaya yun mahahanap? Pumalik na ako sa mansyon at hinanap ang jacket. Saan ko ba nalagay ang lintik na jacket na iyon? Pumalik ako sa kwarto ko at naghanap ako ng naghanap. Hindi ko talaga mahanap. Hinalukat ko talaga ang buong kwarto ko. Ethan point of view. Bigla akong nainis dahil nawala ng babaeng yun ang jacket ko. Sobrang importante sa akin ang kwentes na iyon kaya kailangan mahanap niya yun, kahit anong mangyari. Yun lang ang naiwang alaala sa akin ni Nanay Dory. Hindi nagtagal, ay may kumatok ulit sa pinto ko. Pinuksan ko na agad. Pong akala ko bumalik si Yula. Ano nahanap? Napatigil ako sa sasabihin ko dahil ang papa ko pala ang kumakatok sa pintuan. Ngayon ang family dinner bakit hindi ka pa umuwi? Galit na sabi ni Papa. Alas 5 pa lang. Pagdadahilan ko. Sa oras na hindi ka samipot sa family dinner mamaya mapipilitin akong bawiin ang pinag-usapan natin. Tandaan mo yan. Banta sa akin ni Papa. Tatandaan ko po Papa. Sabi ko. Umalis na si Papa. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko. Malaking problema ito para sa akin. Wala na akong kawala sa araw na ito. Kailangan ko talagang makapunta sa family dinner mamaya. Dahil kung hindi ibibinta ni Papa ang bahay na ito, yun ang hinding-hindi ko mapapayagan.
Kailangan kong makapunta sa family dinner. Yula point of view. Bumalik ako ulit sa bahay para hanapin ulit ang jacket. Bakit kasi naiwala ko pa ang jacket na yon? Pambihira. Ang laki na nga ng problema ko, dumadagdag pa ang buweset na jacket na yon. Kainis talaga. Saan ko pa hahanapin yon? Sumilip sa pinto ng kwarto si mama. Laking gulat niya nang makita ang buong kwarto ko, dahil parang tinamaan ng bagyo ang kwarto ko. O anong nangyari sa kwarto mo? Dapat anong nasabi ni mama sa akin? May hinahanap po kasi ako. Na kailangan kong isauli, sabi ko kay mama. Huwag kang malalate mamaya. May family dinner tayo, pinaalala sa akin ni mama na may family dinner kami. Muntik ko nang makalimutan yon. Opo mama, darating po ako doon, sabi ko kay mama. Lumabas na si mama sa kwarto ko. Kailangan ko talaga mahanap ang jacket na iyon. Sa lalong madaling panahon. Ethan point of view. Umuwi na muna ako sa mansyon. At doon na nagpalit ng damit. Wala na akong kawala ngayon, malalaman na ni Yula na ako ang fiancé niya. Wala pa naman akong balak na magpakilala sa kanya. Sabay na kami ni na mama at papa na pumunta sa venue kung saan gaganapin ang family dinner. Pagdating namin doon, nandoon na ang parents ni Yula. Pero hindi pa siya dumarating. Sana hindi siya dumating. Pagkalipas ng isang oras ay hindi pa rin dumarating si Yula. Mabuti na lang hindi nakasipot si Yula sa family dinner. At sana hindi din siya sumipot sa araw ng kasal namin. Pag nagkataon na sumipot siya sa kasal at tuluyan na akong makasal sa kanya, mawawala na lang ng saysay ang lahat, hindi na ako makapamuhay ng simple. At hindi na rin ako makakatire pa sa maliit kong bahay. Kailangan talaga hindi siya sumipot sa araw ng kasal namin. Yula point of view. Hanggang ngayon naghahanap pa rin ako pero hindi ko pa rin mahanap ang bullshit na jacket na iyon. Bakit kasi hindi ko matandaan kung saan ko nilagay? Naku naman, bakit ba napaka makakalimutin ko? Mag-iisang oras na ang paghahanap ko pero bakit hindi ko pa rin mahanap ang jacket na iyon? Napaupo na lang ako dahil napagod ako, at nawalan ng pag-asa na mahanap ko ang jacket na iyon. Napatingin ako sa orasan. Halalagot na ko. Late na ako sa family dinner. Nakalimutan ko kailangan ko palang umattend sa family dinner namin. Lagot ako nito kay papa. Naku po, lagot na ako. Lagot ako sa parents ko, ano na ang gagawin ko? Alam kong mapapag-alitan na naman ako lalo na kay papa. Ramdam kong bubuksan ang pinto ng kwarto ko kaya nagmadali na akong nahiga sa kama ko para magkunwaring tulog. Yula, bakit da ka pumunta sa family dinner? Galit na galit ang papa mo. Sabi ni mama, pasensya na po mama, bigla pong sumakit ang katawan ko, makukunwari ko at nakakumot. Magaling kaya akong umarte pag ganitong sitwasyon. Alam kong umaarte ka lang. Kahit anong gawin mo ipapakasal ka pa rin namin. Sa anak ng business partner ng papa mo. Alam ko po, masakit lang po talaga katawan ko. Bukas magkikita kayo. Kailangan magpakita ka sa kanya, maliwanag ba? Wag na wag kang magtatangkang tumakas o gumawa ng hakbang dahil alam mo naman ang papa mo. Masama siyang magalit. Pinalampas lang niya ang gabing ito. Wag mo nang dagdagang bukas. Maliwanag ba Yula? Sabi ni mama. Opo mama. Nakasimangot kong sabi. Gumising ka ng maaga, okay? Bakit kailangan pa naming magkita bukas? Reklamo ko. Sumunod ka na lang. Lagot ka sa papa mo. Pag di ka sumipot, maliwanag ba? Nagkakaintindihan ba tayo Yula? Sabi ulit ni mama. Opo mama, makikipagkita na po ako bukas sa kanya. Walang gana kong sabi. Mabuti naman kung ganon. Lumabas na si mama. Hayes. Kainis naman bakit kailangan pa naming magkita ni Tabatchoy na iyon? Nainis talaga ako. Ayaw kong makita ulit ang mapanglait na Tabatchoy na yon. Kailangan kong sundin ang gusto ng parents ko kahit labag ito sa kalooban ko. Masakit mang tanggapin na makakasal ako sa Tabatchoy na iyon, wala na akong magagawa pa. Nakatakda na siguro ang kapalaran ko na maging malas habang buhay. Habang nakahiga lang ako ay biglang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sino yung tumatawag. Unknown number. Pero kilala ko yung tumatawag, yung may-ari ng jacket. Wala akong balak na sagutin ang tawag. Hindi ko pa kasi nahahanap ang jacket niya kaya hindi ko sasagutin ang tawag niya.
Ang ginawa ko, pinatay ko na lang ang cellphone ko. Ang mabuting gawin ko, mag-relax at itulog ko na lang ito at kailangan ko pa kasing gumising ng maaga. Ethan point of view. Kanina pa ako tumatawag kay Yula, pero hindi niya sinasagot. Ang nakakainis, pinatay niya ang cellphone niya. Ano ba ang problema ng babaeng yon? Nakakadismaya. Paano kung kasal na kaming dalawa, ano kaya ang magiging buhay namin? Malamang hindi kami magkakasundong dalawa. Dahil magkaiba kaming dalawa. Ayaw ko sa pag-uugali niya. Kaya kailangan makagawa ako ng paraan para hindi matuloy ang kasal. At sisiguraduhin kong walang magaganap na kasal sa pagitan naming dalawa.